kaya nga sabi ko nga sa inyo, habang nung panahon ni Pangulong Duterte, yung bayang Pilipinas ay kanyang ini-improve, yung bayang Pilipinas ay kanyang pinababango, pinagaganda, pinalilinis. Eto ngayon, itong Dolomite Beach. Tangin talaga. Ang cheap talaga nito ni Ridon. Si Ridon na tinanggal ni Duterte dahil kawatan. Di umano tinanggal ni Duterte dahil tamad. Ngayon, paiimbestigahan niya itong Dolomite Beach. Para kasi daw, nagkokos daw ito ng pagbaha. What? Yung Dolomite Beach, magkokos ng pagbaha? Paano nangyari yun? Alam mo kung ano nagkokos ng pagbaha? Yung mga ghost projects. Kasi itong Dolomite Beach, malayo man ito sa Capiz. Noong nakaraan, grabe ang baha sa Rojas. Itong Dolomite Beach, malayo naman ito sa Pampanga. Malayo man ito sa Bulacan. Malayo man ito sa Ilocos. Malayo man ito sa mga binabahang mga lugar. Sa Rizal, malayo din ito. So papaanong iimbestigahan ito dahil nagkokos daw ito ng pagbaha? Unang-una sa lahat, located ito sa Maynila. Si Isko nga hindi nagrereklamo na kung may babahain, Maynila yung unang babahain dahil nandoon ito Pero si Isko, hindi siya nagrereklamo. Actually nga, si Isko nga tuwan-tuwa nung pinatayo ito Kasi napakalaking problema nila na sa tuwing bumabagyo, sobrang dami ng basura dito. At least sabi ni Isko, hindi gumastos ang LGU ng Maynila dito. Ang gumastos dito, national government, mini-maintain na lang ng LGU ng Manila. Imaginein mo yan, nadagdagan pa sila ng isang tourist destination. Tourist spot ito. Ang daming nagpupunta rito kasi nga, wala na talagang malinis na pwedeng tambayan na tabing dagat dito sa dyan sa kahabaan ng Roas Boulevard na yan dahil unang-una lahat puro building na, puro mga restaurants na. So gumawa sila ng ganito para naman kahit na papaano meron tayong mapupuntahan. Kung nilinis nga nila itong tubig dito para kahit papaano baka in time sa haba ng panahon maging na ulit ito, pwede ka na ulit maligo dito, di ba? Hindi ka na lalayo, hindi ka na pupunta ng Boracay, hindi ka na pupunta sa may white beach na within the city na pwede kang magtampisaw. Yun ang plano. Tinan mo ginawa ni Pangulong Duterte sa Boracay. Di ba? Nagreklamo ba mga taga Boracay na yung Boracay nung panahon niya, nung inaayos niya, gumastos tayo ng limpak-limpak na salapi, pinasara niya, daming nawala sa atin na revenue nun. Hindi ba mas lumakas ang Boracay, mas naging malinis, maayos ang Boracay. At ewan ko lang ngayon. Ngayon daw, back to dumi na naman So ngayon, ang gustong paimbestigahan nila, itong Dolomite Beach na nananahimik. Na kesyo, ang laki daw ng ginastos dito, pero hindi naman daw talaga nakakatulong, ginastos na lang daw sana sa ibang bagay. Bakit ito ang tinitingnan natin? Hindi man gumastos ng 1 bilyon ito. At saka ito, may approval ito, pati ng Supreme Court. Di ba? Ang tagal na pinagdebatehan nito at na isagawa nga ito. At ngayon, every time na pumupunta ka dyan, ako, nung nakaraan lang, nag-renew ako ng US visa. Nagpunta ako dyan, nakita ko, pagtawid ko dun sa may overpass, nakita ko tong Dolomite Beach na to. Sabi ko, ang ganda-ganda nitong ginawa na ito ni Pangulong Duterte. Kasi at least, meron pa rin na isang eye candy. Kumbaga, maganda sa paningin na nakikita mo dito sa concrete jungle na meron tayo dito sa Metro Manila. Di ba? Kasi ito ang iimbestigahan nila dahil daw nagkukos ng baha. Pucha, ang nagkukos ng baha, yung mga magnanakaw na mga kasamahan nyo sa Kongreso. Na yung kanilang mga flood control projects, kinakatkungan nila. Itong mga taga DPWH na ghost projects, yung mga yun ang dapat iniimbestigahan natin. Si 1.5 billion ang ating flood control maintenance. Flood control budget per day, 1.5 billion. Samantalang ito, 300 million lang. Na simula noon hanggang ngayon, napapakinabangan natin, ito yung iimbestigahan. Hayop talaga naman. Sige, pakinggan natin. Sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public... Dapat talaga itong mga party list mawala na dapat mawala na itong mga ganitong mga party list talaga kasi ginagamit lang talaga nila ito for political for political gain itong Bicol Saro Party List, putang ina nyo. Ayusin nyo muna yung probinsya nyo. Ano bang advokasya ng mo? Ano ba yung Bicol Saro? Ano ba yung advokasya ng party list na yan? Bakit ang iniimbestigahan natin yung mga proyekto noong nakaraang administrasyon? Yung dami-daming proyekto ngayong administrasyon. Wala nga palang proyekto. Nga naman, ano nga naman ba naman yung iimbestigahan niyang proyekto kung yung panibagong administrasyon wala namang proyekto?
O, pero mabuti na rin yan, imbestigahan niya yan kung may manunood sa kanya. Matatapos din kaagad yung investigasyon na yan. Bakit? Wala namang interesado dyan eh. Mga dilawan tayo lang interesado dyan. Alam mo, ang gagawin lang nitong hearing na ito, maglalabas ng mga bagong pangalan, maglalabas ng mga bagong conspiracy, para may bagong pag-usapan yung tao. Kalimutan yung paghahabol kay Zaldico na nailabas na lahat ng mga ari-arian sa Pilipinas, maiiwas kay Romualdez yung mga bintang at lalong-lalo na sa incompetence ng Malacanang. Babanatan na naman dito yung mga kontraktor konektado sa mga Duterte, ganito, ganyan. Duterte na naman para mapagtakpan yung kagaguhan, kademonyuhan, kahayupan ng current administration. Yan lang ang gagawin yan. O, kaya nga ako, hindi ko tatangkilikin niya, putang. Tatangkilikin natin yung mga ganyan. Alam naman natin, politika lang yan. Alam naman natin, grandstanding lang yan. Alam naman natin. Sabi ko nga kung sa tingin ninyo meron something na pangit dyan, file it in ombudsman. Kakampi nyo naman yung ombudsman eh. Hindi yung gagamit pa kayo ng pondo ng gobyerno, mag-hearing kayo. Magpapatawag na naman kayo ng kung sino-sino, iko-contempt nyo na naman kapag hindi nyo na ipalabas yung mga gusto nyong sagot. Puro ano lang to, for political propaganda lang ito. In preparation sa 2028 election. Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ng umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng administrasyong Duterte. Ayon kay Ridon, Yan ang overpricing. Pero si Romualdez na merong 12 ba na bahay sa isang mamahaling subdivision, Forbes Park. Forbes Park, alam mo ba yung Forbes Park na yan? Ang isang lupa dyan, nagkakahalaga ng presyo nito. Ng Dolomite Beach, lupa lang yun. May balita nga na si Lagdameo nagpapatayo daw doon ng 1 billion worth na bahay. 1 billion. Mantakin mo mga taga-gobyerno, 1 billion ang worth na yung pinapagawang mga bahay. Tapos ito 300 plus million. 380 million pinakikinabangan ng mga residente ng Maynila. Yung mga magsosyota, marami ng mga nagkasagutan dyan ng oo. Madami rin nabasted dyan, nagpipiknik pa yung iba dyan, naglilinis pa nga yung iba dyan. Tapos ito ang pagdidiskitahan natin, hindi natin pagdiskitahan yung billion worth ng mga bahay ng mga kongresista dyan sa Forbes Park. Hayop yan. Nag-congressman para maging mga bilyonaryo, hindi para magsilbi sa tao eh. Sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa rin ito sa mga sinisisi sa paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Takin mo. Saan mga distrito bumabaha? Sa mga distrito bumabaha, sino mga congressman dyan? At gaano kalaki yung budget ng bawat congressman per distrito dyan sa Maynila ang flood control project? Yung isisi sa Dolomite Beach. Kasi yung Dolomite Beach, nandoon na yan sa dagat eh. Si Mayor Isko, meron nga siyang panghigop ng tubig para yung tubig itapon sa dagat eh. Sasabi nitong mga to. Nabarahan ba ng Dolomite Beach lahat ng mga imbornal sa buong Maynila? Kasi ang ikli-ikli lang ng Dolomite Beach na yan eh. At saka within Rojas Boulevard, may mga pumping stations dyan eh. Paano nag-cause ng pagbabaha ito sa Maynila? Alam mo nag-cause ng pagbabaha dito sa Maynila? Yung kababuyan ng mga Pilipino, tapon dito, tapon dyan, plastic dito, plastic dyan. Tsaka yun nga, yung mga pagnanakaw ng mga nasa gobyerno, nagbabaha sa Maynila. Meron kang 1.5 billion per day na budget para sa baha. Ba't hindi yun ang imbestigahan natin? Bakit nagbabaha sa Maynila? Meron tayong ganitong project para hindi magbaha. Tapos sisisi natin sa Dolomite Beach na nananahimik. Pati yung mga magsusyota doon, nag-holding hands, tatanggalan pa natin ng tatanggalan pa natin ng tambayan. Kayo talaga Makakausap natin ngayon si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon tungkol dito. Magandang gabi, Congressman Ridon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal na po yan. Bakit ngayon po yan lamang lumabas? Well, hindi naman ho matagal na matagal kasi alam po... Alam mo, kasi hindi naman po matagal na matagal. Gago, matagal na yan. Last administration pa yan eh. Tagal na yan, pandemic pa yan eh. Gag. Yung ICI proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan yan. So 2015 to 2025, no? So, right... Yun naman pala eh. Nag-iimbestiga naman pala yung ICI eh. Bakit tinigil nyo yung pag-iimbestiga ng flood control project tapos ito bubuksan mo? Di ba sabi nyo, ititigil natin yung pag-iimbestiga sa flood control kasi iimbestigahan na ng ICI. O kung sinasabi mo, 10 years back yung iniimbestigahan ng ICI, therefore, saklaw ng ICI to.
Bakit hindi mo pabayaan na yung ICI ang mag-investigate nito? Bakit kayo? Mas mabuti pa na isara, wag nyo nang i-hearing ito, yung flood control na buksan nyo. Kasi yun yung importante ngayon eh. Dito pa lang, huling-huli ka na eh. Di ba tinigil nyo yung hearing ng Kongreso sa flood control dahil may hearing ICI. Dito sinabi mo, saklaw ng ICI 10 years back. So saklaw ng ICI to. Bakit iimbestigahan mo? Yan ang style nyo, bulok. Sabi ko nga sa inyo, hindi kayo makalusot sa amin eh. Back into the period po of review, yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna hong resolution po ito bago po yung flood control controversy. Tinabi lang ho namin saglit dahil nga, syempre, malaking usapin po yung flood control. Dahil binato na ho namin sa ICI yung pong House proceedings, pwede na ho tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. Magkano po ang pinag-uusapan dito? Ang issue po ba dito ay yung halagan or overpricing ng project o dahil po sa naging epekto nito na sobrang pagbaha daw po dahil dyan sa Dolomite Beach? Well, yung tatlong bagay po na yan yung sisiyasatin po natin. Pero yung uunahin po natin dyan, yung question po of necessity. Kailangan ba talaga yung proyekto na yan to begin with? Ganyan din naman sa flood control projects eh. Isa ho doon sa mga tinitingnan, tama ba na naglagay tayo ng flood control projects sa ilang mga particular na lugar? At yun yung itatanungin din natin dito po sa Dolomite Beach Project. Marami to na itutulong, sir, sa totoo lang. Hindi ka na kasi nagpupunta dyan eh. Punta ka dyan, baka yung pisngi mo numipis. Dito, marami dyan sa paligid, nagtitinda. Dahil nga, pag pumunta ka rito, mapaparelax ka. Marami dyan sa mga paligid na mga MSME. Mga business, yung mga nagbi-business na mga tinda-tinda soft drinks, mga business na pagkain. So, marami natutulungan to long term. Long term, baka may mga isang vendor dyan na may mapagtapos na mag-aaral. Dahil dyan sa mga taong nagpupunta dyan. At kung pagagandahin pa natin to, kung i-improve pa natin to, hindi lang mga locals ang pupunta rito. Kasi ang paligid na yan, hotels yan eh. Di ba? May mga foreigners dyan. At kung gagawin natin tong safe, lilinisin natin to and magtatayo tayo dito ng mga yung mga bagay-bagay na medyo yung mga nakakatuwang mga bagay o magtayo ka ng perya dyan, ganyan. Malaki ang maitutulong, mas malaki maitutulong nito sa mga residente ng Maynila kaysa sa iyo Ridon. Doon ka mag-focus sa probinsya mo. Marami daw bulok ang probinsya nyo eh. Doon ka mag-focus sa probinsya nyo. Yung mga corruption doon, yun ang tingnan mo. Yung mga gumuguhong flood control project doon. Yung mga yung mga eskwelahan doon na kulang yung mga classroom. Doon ka mag-focus, wag din sa Maynila. Bicol ka nga eh, Bicol eh. Bicol Saro ka nga eh. Tapos nandito ka sa Maynila nag-iimbestiga. Kasi, syempre, ang pinag-usapan pong presyo dito, 389 million minimum, maabot po na around 500 million pong ginamit po para sa proyekto pong ito. Ang tatanungin natin dyan, kinailangan bang maglagay po ng Dolomite Beach sa Manila Bay o dapat bang linagay na lang po natin sa dagdag pa ho nga sewage treatment plants? Ibig sabihin, Sos! Kamo, kaya malaki galit nyo, hindi kayo kumita rito. Yung mga proyekto na tapos, yung mga proyekto na napakikinabangan, yun yung sinisilip nyo. Bakit? Sabihin nyo, hindi kayo kumita. Sabihin nyo, wala kayong mga kickback dito. Di ba sabi nga ni Libiste, kaya ayaw nilang gumawa, ayaw nilang i-project yung mga classroom, kaya 22 lang nagawa nila. Bakit? Walang kita dun eh. Halos walang kita doon sa mga classrooms kapag yan ang pinroject mo. Kaya, dito tayo sa mga flood control. Diyan sa flood control, nakatago na, nasa liblib na lugar na, hindi makikita ng tao. Eto, nakikita ng tao, napapakinabangan ng tao, tapos na, mini-maintain na lang. Yes, ginagastosan natin yung maintenance, pero sir, marami pong naitutulong yan. Pumasyal ka kasi dyan, hindi ko san-san ka nagpapasyal eh. Balita ko, kaya ka natanggal noong panahon ni Pangulong Duterte dahil pasyal ka ng pasyal. Pasyalan mo rin to para malaman mo kung may naitutulong ba ito o wala. Ang ikli-ikli niyan eh. Wala pa yatang 500 meters yung na yan, yung shoreline na yan. Sinisisi nyo sa pagbabaha ng Maynila eh. Bakit? Gaano ba kalaki yung yung karagatan? Ang laki-laki ng karagatan eh. O kung halimbawa, may dating drainage na dumadaan dyan na natakpan, di iikot nyo yung drainage dun sa hindi na dadaan dyan. Ang inang yan. Yung pong talaga makakalinis po ng tubig ng Manila Bay. Ito po yung reclaimed area, ano po? Hindi naman. Technically, hindi po reclaimed area yan. Kumbaga, pinapalan lang po ng buhangin. Yung po nga, nakikita na ho natin presently nga beach walk, no? Dito po sa Manila Bay, yung katabi po ng SMC. Magkaibang proyekto doon sa malakihang mga reclamation projects. No? Pero, ang pangako po kasi ng Manila Bay Rehabilitation, batay po na sa Supreme Court Mandamos, dapat ho, ayusin po yung kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So, yung most fundamental question sa Dolomite Probe po natin ay, yung po bang paglalatag ng buhangin sa Manila Bay ay nakabuti doon po pagpapaganda ng kalidad ng tubig po naman nila. Oo, kasi dati ang nakalatag dyan, basura. So nakabuti, sir. Kasi kaysa basura, yung nilalakaran dyan,
naging buhangin, di ba? O ngayon, nawawash out yung buhangin. Kasama yun sa maintenance. O, kasama yun, sir. O, napagplanuhan yan ng mga mas matatalino sa'yo. O, mas okay na nabuhangin yan, okay, sa basuray nandiyan dyan. O, kasi walang tao dyan. Kung mantakin mo, katabi pa yan ng US Embassy. Kung puro basura yan, putya, nakakahiya naman. Nakakadiri naman, di ba? Nakatabi pa tayo ng isa sa mga pinakamalaking embassies, tapos puro basura yung nandyan. Alam, pag bumabagyo, napupuno din ng basura yan. Pero ano nangyayari after ng bagyo? Nagtutulong-tulong yung mga tao dyan, private at yung mga residente dyan, na magtanggal ng basura. Nagkaroon ng disiplina yung mga tao dyan. Dahil kung wala yung Dolomite Beach at punong-puno ng basura yan, sino sa tingin mo yung maglilinis dyan? Wala. Kasi nga, kay linisin mo yan, hindi. Basura pa din yung nandyan dyan. O dahil nilatagan natin yan ng buhangin, o may basura pa dyan, oo, pag sobrang lakas na ng bagyo. Pero after nun, nalilinis, oo, o di maganda. Ang sabi nito. So yung first question of necessity, I yung pong see. unahin. Tapos pangalawa, syempre yung question po of price. Tama ba na gumastos tayo ng 389 million para po dito? Ano po ang inaasahan natin na mauungkat dito sa investigasyon? Nabanggit nga po ninyo yung presyo, yung safety hazard, and nature, no? Sa palagay po ninyo, sino-sino ang mapapatawag pag nagsimula na po kayo? Pero ang mapapatawag po dyan, syempre, yung previous DNR leadership na talaga po nag-implement nito pong, nag-originate po nitong proyekto pong ito. At syempre, yung DPWH na nag-implement po nito pong proyekto na ito. So, magkakaibang phases po yung investigation. So, I think in the first phase... Anyways, yun lang. Mamakwenta yung balita na yan. Sinabi ko lang na talagang ito, target nila dito, mga Duterte. Wala nang iba. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap